ng mga sumusunod na pamilya nina Janet Pascual and family, Aurora de Jesus and family, San Juan Baltasar family, Layugan family, Mela Disor Mitiam and family, Lou and Fred Rabara Roses and family, Linda Dison Manalili and family, Imani family, Leonilo Disor and family, Luis Disor and family, Oscar Disor family, Remy Disor Balunsat and family, Fidela Mitiam and family, Greg and Abby Disor family, Bianca May Mamalateo, Reyna Mamalateo, Velasquez family, Nenita Sunga, Dante Encarnacion, Rosario Lasciope. Isama rin po natin sa ating panalangin para sa maagang paggaling nina Nenita Sunga, Dante Encarnacion, Rosario Lacrote. Ganon din po para sa maagang paggaling ni Alan Berhel Bacalo. At para sa mga natatanging kahilingan nina Gabriel Velasquez, Angelica Velasquez, Evelyn Nipa. Isama rin po natin sa ating panalangin para sa pasasalamat ni Asuncion Posadas and family.
Magsitayo na pong lahat. Bilang panimula sa ating banal na misa, makiisa po tayo sa pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin lahat. At sumayin rin. Magandang umaga sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Magandang umaga rin po. Upang maging karapat-dapat tayo sa ating gagawing banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na kayo panalangin sa Panginoon nating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang sinimulan naming kusang pagpapakasakit ay subaybayan mo ng iyong pagmamalasakit upang ang pinagtitiisan ng aming katawan ay maisaloob namin at maganap ng may katapatan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pakinggan po natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ikaw ay sumigaw ng buong lakas. Ang sala ng bayan ko sa kanila'y ihayag. Sinasamba ako, kunwa'y hinahanap, sinusundan-sundan.
Parang natutuwang ang kalooban ko'y kanilang malaman. Ibig palabasin na ang gawain nila ay matuwid at di lumilihis sa mga tungtuning aking ibinibigay. Wari natutuwang sa aking sumamba at ang hinihingi hatol na matuwid. Ang tanong ng mga tao, bakit ang pag-aayuno natin di pansin ng Panginoon? Nagugutom lang tayo ngunit walang kabuluhan. Ang sagot ng Panginoon, pansariling kapakanan pa rin ang pangunahing layunin sa pag-aayuno, habang ang nag-aayuno'y patuloy na inaapi ang mahihirap. Ang pag-aayuno ninyo'y humahantong lamang sa alitan, hanggang kayo-kayo'y nag-aaway-away. Kung ang pag-aayunong ginagawa ninyo ay gayon din lamang, ang inyong pagtawag ay tiyak na hindi ko pakikinggan. Sa inyong pag-aayuno, pinahihirapan ninyo ang inyong sarili. Yumuyo ko kayong parang damong hinihipan ng hangin. Nagdaramit kayo ng sako at nahihiga sa abo. Pag-aayuno na ba yan? Akala ba ninyo'y nasisiyahan ako riyan? Ito ang gusto kong gawin ninyo. Tigilan na ninyo ang pangaalipin. Sa halip ay pairalin ang katarungan. Ang mga api palayain ninyo at tulungan. Ang mga nagugutom ay inyong pakanin. Patuloyin sa inyong tahanan ang walang tirahan. Yaong mga tao na halos hubad na ay inyong paramtan. Ang inyong pagtulong sa mga kasama ay huwag tatalikdan. At kung magkagayon, matutulad kayo sa bukang liwayway. Hindi maglalaot gagaling ang inyong sugat sa katawan. Ako'y laging sa inyo. Ililigtas kayo at iingatan kahit saang lugar. Sa araw na yon, diringgin ng Panginoon ang dalangin ninyo. Pag kayo'y tumawag, ako'y tutugon agad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmo. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba at pusong tapat. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba at pusong tapat. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon na din sa pag-ibig sa akin. Hugasan mo sana ang aking karumhan, dalisayin mo ang aking kasalanan. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba at pusong tapat. Ang pagsalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba at pusong tapat. Hindi mo na nais ang mga panghandog. Sa haing sinunog, di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat, ay ang pakumbabat, pusong mapagtapat. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba at pusong tapat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo.
Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yun, lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan Bautista at ang wika, "Malimit kaming mag-ayuno, gayon din ang mga Pariseo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad?" Sumagot siya, "Maaari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli magandang umaga sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Magandang umaga rin po. Ang okasyon ng kasalan, na pamilyar po tayong lahat, ang okasyon ng kasalan ay pagdiriwang ng kasiyahan. Ang bawat okasyon, kung paano, o ang bawat panahon ay okasyon. Ewan ko po kung naranasan nyo na dumalo sa kasiyahan, sa pagdiriwang ng kasiyahan ng kasal, na malungkot kayo o maabutan yung nalulumbay yung mga nagtitipon sa pagdiriwang. Maring pwede, dahil naranasan ko na po yun, na naikwento ko na ilang beses, na dumalo ko, naimbitahan ako makiisa sa pagdiriwang ng isang kasalan. Yun na nga, sa loob ng banal na misa, laking gulat ko nung dumating ako, lahat ng tao nakaitim. Parang ba't ka ako itim? Hindi lang yon, dahil siguro motif yung kulay nung kasal, type A, itim. Pero habang bumisa, napakalungkot nung atmosphere. Habang nagsesermon kayo, umiiyak yung nanay nung ikakasal na babae. Napakahirap hanggang huli. Malulungkot yung tao. Nung pagkatapos nung kasal, niyayaya ako doon sa reception, sabi ko, okay na po yun. Ayos na parang napakahirap. Maraming pagkakataon na parang ina nga, yung panahon hindi tumutugma doon sa okasyon. Siguro, nakita niyo sa mga balita ilang beses, habang inihatid sa huling hantungan, yung isang yumao, nagsasayawan at masayang tugtugan. Ang dahilan, yun daw request nung namatay. Balik ako doon sa sinasabi ko, na yung sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang okasyon, iba't iba din ang, sabi nga yung atmosphere ng pagdiriwang. At yung okasyon ng kasalan, balik ako, ay pagdiriwang ng kasiyahan. Sabi nga, ito'y masayang pagkakataon, a joyful occasion. Si Jesus, sa kanyang paglalarawan, siya yung lalaking ikakasal. Jesus is the bridegroom. At ang simbahan, the church is His bride. Kaya nga dapat silang maging masaya. Isang masayang okasyon ang kasama, kapiling si Jesus. Habang siya'y kasama nila, dapat maging masaya. Gamitin nilang pagkakataon, kasama siya. Sabi nga, gawin ng lahat ng magagawa habang naririyan siya. Yung mismong presensya ni Jesus ang dahilan ng pagdiriwang. The mere presence of Jesus is reason for celebration.
Bakit kinakailangang mag-ayuno? Bakit kinakailangang magdalamhati, malumbay? Yung pag-aayuno, larawan ng okasyon ng kalungkutan, ng kapighatian, maaring kalumbayan, lalo na, yun na nga, sa pag-aayuno, sakripisyo ng pagtitimpi, lalo na sa pagkain. Sa panahon natin ngayon, hindi tayo sanay. Marami sa atin hindi nasanay na nagtitimpi sa pagkain. Sanay na tayo ng, sabi nga, eat all you can, hanggang mabusog, sobra nabusog, kaya napakahirap na sa panahon ito na magpakagutom, nangihina, matamlay, malungkot. Sabi nga, ito yung panahon ng sakripisyo. Hindi ito panahon para doon. Bakit kinakailangang maging malungkot kung kapiling mo si Jesus? Bakit kinakailangang malumbay sa harapan ni Jesus na nagbibigay ng inspirasyon? Si Jesus ang nagbibigay ng kagalingan, hindi ng hirap. Si Jesus ang nagkakaloob ng kagaanan, hindi ng kalungkutan. Si Jesus ang nagpapagaan ng paghihirap. Bakit kinakailangang mag-ayuno? Mga kapatid, ang maikling bahagi ng Ebanghelyo ni San Mateo na binasa ko po sa inyo, yung 9 na kapitulo, sa totoo lang, 2 bersikulo lamang po, 14 at 15, ay panawagan sa atin na maging masaya o maging maligaya sa piling ni Jesus. Samantalahin natin ang presensya niya, kung paano bigyang pansin natin o tuon ang kanya mga salita. Bigyan natin ng atensyon mismo si Jesus. Walang kapalit si Jesus. Siya ang lahat ng kailangan natin. Ang kanyang presensya ay sapat na sa atin. Itinuturo din ng Ebanghelyo sa ating ang tungkol sa pag-aayuno. Siguro yung mga lumalapit kay Jesus, merong ibang layunin para sa pag-aayuno. Sabi nila, malimit kaming mag-ayuno, gayon din ang mga Pariseo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad? Alam nyo, ang pag-aayuno ay isang mahalagang sinasabi po na isang mahalagang haligi ng kabanalan ng mga Hudyo noong unang panahon. Ang problema, ang ginagawa nila, pinapapangit nila ang kanilang anyo o ang kanilang itsura. Lumuluhod sila sa abo, tanda ng kanilang pagsisisi. Kung paanong ito'y lumalabas na panglabas para sa kanila. Maring purely external, panlabas lang, upang matupad lang yung batas o utos. Maring andun yung pakiramdam sa kanila, lamang na lamang sila. Sila'y banal. Sila'y mas mabuti kesa sa mga pangkaraniwang tao. Subalit para kay Jesus, sa ating Panginoon, ang tunay na pag-aayuno, hindi nakabatay sa panlabas na kaanyuhan. Dahil ito'y dapat namumunga ng pagbabago ng puso at kalooban.
tuwing pinipili nating maghigpit sa ating sarili, mas malaki ang puwang sa puso natin para sa mas dalisay na pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Sa madaling salita, higit na mahalaga kung ano yung nasa sa loob o nasa puso natin. Kung paano na ito ang panawagan sa atin sa panahong ito. Yung pag-aayuno o pagsasakripisyo dapat magdala sa atin ng pagbabago sa kalooban, sa puso. Kung paano na ito ang inaasahan, hinihingi sa atin. Tunay na pagbabago, hindi sa panlabas, kung hindi ng ating kalooban, ng ating puso. Tayo ay nasa harapan ng ating Panginoon na tunay na nakakaalam ng naroroon sa puso at kalooban natin. Hayaan natin na manatili ang kagalakan, hindi sa panlabas, kundi sa kalooban, sa puso natin, sapagkat alam natin, ganap, kumpleto ang ating buhay sa piling ng ating Panginoon. Amen. Sa pamamagitan ng pag-aayuno, binibigyan natin ang Diyos ng puwang sa ating buhay. Hilingin natin sa Panginoon na palakasin tayo sa ating pagpapakasakit upang maging matatag nating maituon ang ating mga isip at puso sa Kanya. Sa bawat panalangin, ating tutugon, Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Panginoon, Nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Bilang mga alagad ni Kristo, tayo naway makasunod sa mga utos ng ating Ama sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Ang bayan ng Diyos, naway magtiyaga sa kanilang mga pagsasakripisyo ngayong Kwaresma. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Ang ating mga pagtitimpi at pagpipigil sa sarili, alang-alang sa Panginoon, naway matumbasan ng kaligayahan sa piling niya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Ang mga may sakit, nasa bingit ng kamatayan, at namimigati sa buhay, naway mapuspos ng biyaya ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Ang namayapa nating mga kamag-anak at mga kaibigan, naway malayang makabahagi sa buhay ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Ama naming nasa langit, ipagkaloob mo sa amin ang lakas upang mailan namin ang mga sarili na mamuhay ayon sa Espiritong nananahan sa amin, na siyang lulupig sa aming mga kahinaan upang lubos kaming makabahagi sa muling pagkabuhay ng aming Panginoong Kristo. Amen. Amen.
Mga kapatid, manalangin kayo upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, iniaalay namin ang aming ginaganap sa 40 araw na paghahanda bilang aming hain, na nagpapagindapat na iyong kalugdan ang aming kalooban, na nagdudulot ng kakayanan sa pagtitimpi namin sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang para nating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Kristo naming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang na muling pagkabuhay. Kaya isa na iyong anak na minamahal, aming inilalaan ang panahon, talino at yaman para ganapin ang iyong kalooban, na ang kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaysa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos, napupuno ang langit ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitasan. Hosana, Hosana, Hosana. Ama naming banal, ikaw bukal ta ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito pang para sa amin, maging katawan na tugo ng aming Panginoon Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, inyabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inyabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggat tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa puso at pagkabuhay,
kaming ganon. O Jesus, aming mahal, ngayon at magpapakailanman. Ama, ginagawa namin ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak. Kaya tiniali namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakulog ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco naming Papa at ni Dennis naming Obispo ng Tanang Kaparian. Alalakanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na wala wakas. Kaysa na malabiring Maria ni ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaysa na mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak naming Panginoon Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mga kapatid, sama-sama tayo, taimtim na tumawag sa ating Ama sa panalangin ng mga anak. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, niliis sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo.
Panginoon Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan iwan ko sa inyo. Pinagkakaloob ko sa inyo ang aking kapayapaan. Tungin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasolanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumayon lahat. At sumayin niyo rin. Ibahagi natin ang kapayapaan ng Panginoon sa isa't isa. Magbatian tayo. Narito si Jesus, siya ang lahat sa atin. Mapapalad tayong lahat na tinatawagan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsilod po ang lahat. Ating pong dasalin ang panalangin kay San Isidro Labrador. Ama naming makapangyarihan, nagpapasalamat kami sa iyong walang hanggang kabutihan sa katauhan ng aming patron na si San Isidro Labrador. Siya ang aming halimbawa sa buhay, kabanalan at tapat na paglilingkod sa iyo. Matularan nawa namin ang kanyang pagiging matiyaga upang kami ay makaganap sa aming mga tungkulin na may katapatan, kasipagan at pagmamahal. Siya ang nagpatunay na ang pagsisikap na may kalakip na pananampalataya ay magdudulot ng kabanalan. Ama naming mapagmahal, itinataas namin sa iyo ang aming pamayanan at parokya na aming ipinaampon sa pamatnubay at pagkalinga ng aming patron na si San Isidro Labrador. Nawa ito ay mabuklod sa diwa ng pagtutulungan at pagmamalasakit sa bawat isa. Magkaroon din nawa kami ng maalap at dalisay na pagmamahal sa banal na misa upang kami ay mahubog sa buhay kabanalan para sa ikadadakila ng iyong ngalan. Sa tulong ng iyong biyaya at sa panalangin ng aming patron na si San Isidro Labrador, nakikiusap kami na pagkalooban mo ng taimtim na pag-ibig sa iyo upang patuloy kami na magsikap na isabuhay ang aral ng aming pananampalataya na may malinis na kalooban at matiwasay na pamumuhay sa araw-araw. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. San Isidro Labrador. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pakikinabang namin sa pagdiriwang na ito, ay magdulot nawa ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, upang kami maging marapat sa iyong mapagpagaling na kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayong lahat na makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo, mahalin at paglingkuran ng Diyos at ang ating kapwa-tao. Salamat sa Diyos. Purihin natin at parangan ng Panginoon. Muli po, maraming salamat. Magandang umaga po.